Ang industriya ng pelikulang pang-adulto ay mukhang simple sa labas, magagandang tao, madaling pera, ganap na kalayaan. Ngunit sa loob, may mga buhay na wasak, mabibigat na kontrata, at mga trauma na walang sino man ang nagsasalita ng malakas. Ang industriyang ito ay kumikita ng 10-10 bilyong dolyar bawat taon. Ngunit karamihan sa mga aktres ay iniiwan ito na may malalim na psikolohikal na trauma, utang, at walang ipon. Isang bagong dating na babae ang tinawag para sa isang casting bilang isang future model o para sa isang komersyal. Dumating siya sa isang hindi pamilyar na lungsod at mayroong isang nakakandadong apartment, 2 lalaki at isang ganap na kakaibang script. Ibinigay sa kanya ang mga pahina ng mga papeles. Isang kontrata nang walang abogado sa malapit, walang oras para basahin ito. Pirmahan ito ngayon o wala kang makukuha. Ito ay isang klasikong pamamaraan ng pressure na inilarawan sa 12-12 ng mga kaso sa korte. Ang kontrata ay nagbibigay sa studio ng mga karapatan sa video magpakailanman. Maaaring umalis ang aktres sa industriya at ang video ay mananatili online sa buong buhay niya at walang korte ang tutulong sa kanya. Ang ahente ay kumukuha ng bahagi mula sa bawat araw ng paggawa ng pelikula. At pagkatapos ay lumabas, tahimik niyang inililipat ang kanyang mga kliyente sa mga bayad na personal na engkwentro at tumatanggap ng mga nakatagong komisyon para dito. 22 tao ang nagsampa ng kaso laban sa isang malaking kumpanya dahil sa human trafficking. Naakit sila sa pangakong regular na pagkuha ng litrato, ngunit sa halip ay napadpad sila sa alanganin at walang tulong sa loob ng ilang buwan. Sa industriya ng pelikulang pang-adult, may mga genre kung saan inaabot ng ilang araw bago makabawi ang katawan pagkatapos ng pag-film. Sinabi ng isang dating aktres na pagkatapos ng kanyang pinakaunang video, hindi siya makalakad ng maayos sa loob ng 2 araw. Karaniwan ng mga pasa, luha, at pasa sa ilang genre. Pinipilit ng mga direktor ang aktres na ipagpatuloy ang eksena kahit natahasan niyang hiniling na huminto at sinasabing masama ang kanyang pakiramdam. Inilarawan ng isang aktres ang isang eksena na nag-iwan ng permanenteng peklat sa kanyang katawan. Ayon sa kanya, malinaw na nagkimkim ng tunay na galit ang kanyang partner sa kanya at hiniling lang ng direktor na ipagpatuloy niya ang pag-film. Ang mga aktres ang nagbabayad para sa kanilang sariling paggamot pagkatapos ng bawat naturang pag-shoot, ang studio ay hindi mananagot. Walang health insurance, walang bayad na sick leave, walang proteksyon tulad ng sinumang regular na empleyado. Mas maraming pera ang kikitain lamang sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mas matinding mga eksena. Kung mas matindi ang eksena, mas mataas ang panganib ng malubhang pinsala. At ang gastos sa paggamot ay palaging sinasagot mismo ng aktres, hindi ng studio. Pinag-aralan ng mga siyentipikong Swedish ang mga karanasan ng 120 tao na lumabas sa mga naturang video. Halos lahat sa kanila ay nakaranas ng malubhang karahasan bago pumasok sa industriyang ito. Ang industriya ay hindi lumilikha ng mga biktima, sinasadya nitong hinahanap sila. Sa industriya ng pelikulang pang-adult, natutulungan ng mga aktres na tiisin ang sakit habang nag-film at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng droga. Ang mga producer mismo ay nag-aalok ng mga tableta at pulbos mismo sa set, mismo sa harap ng kamera. Ang lahat ng ito ay ipinapakita bilang pagmamalasakit sa ginhawa ng aktres habang nagtatrabaho. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang tunay na bitag, ilang sunod-sunod na sesyon ng pag-film at ang isang tao ay mayroon ng malubhang adiksayo na imposibleng masira. Iisa ang kwento ng mga dating aktres, halos lahat ng kakilala nila sa industriya ay dumanas ng parehong mga problema. Lahat sila ay umiinom ng isang bagay. Inilarawan ng isa ang buhay doon bilang isang malaking kawalan na walang mapupuno. Isang aktres ang nag-overdose ng 3 beses sa kanyang karera. Ang isa naman ay nagtangkang magpakamatay pagkatapos umalis sa industriya. Sinabi niya na ang 7 taon doon ay purong pagpapahirap, ngunit hindi niya alam kung paano tatakas. Ang droga dito ay hindi isang personal na pagpipilian para sa aktres. Ang mga ito ay isang kasangkapan ng kontrol. Ang isang taong adik ay hindi tatanggi sa pag-film, hindi aalis, hindi lalaban. Ito mismo ang kailangan ng mga gumagawa ng desisyon sa industriya. Marami ang hindi nakakatakas sa siklong ito sa loob ng maraming taon. Adiksayon, mga utang sa ahente, at isang video magpakailanman, 3 ng mas mahigpit kaysa sa kahit anong kondado. At lahat ng ito ay nangyayari ng walang pigil mula mismo sa industriya. Ang mga kontrata sa industriya ng pelikulang pang-adulto ay isang panghabang buhay na patibong. Ang studio ay may karapatang gamitin ang mga video magpakailanman at sa anumang platform, kabilang na ang mga hindi pa umiiral kapag ang mga ito ay pinirmahan. Isa sa mga pinakasikat na aktres sa industriya ay nagbitiw pagkatapos ng 3 buwan. Nagsalita siya ng hayagan, ang mga malalaking kumpanya ay partikular na bumibiktima sa mga kabataang babae, legal na banibitag sila habang sila ay mahina at hindi sigurado. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, ang kanyang mga video ay patuloy na nangunguna sa mga chart sa loob ng maraming taon. Hiniling niya na alisin ang mga ito, ngunit walang naging resulta.
Ganap na inilipat ng kontrata ang kanyang imahe sa mga estranghero ng permanente at walang mga paghihigpit. Maraming dating aktres ang naglalarawan ng parehong pakiramdam tulad ng isang estranghero na nakikita ka araw-araw. Hindi ito isang metapora. Ang mga video ay talagang hindi nawawala at ang bilang ng mga view ay patuloy na lumalaki 10 taon pagkatapos. Tinatawag ito ng mga eksperto na isang uri ng trauma na walang katapusan. Matagal nang umalis ang tao sa industriya ngunit hindi bumibitiw ang internet. Ipinakita ng pananaliksik na mahigit sa kalahati ng mga dating aktres ang natuklasan na may isang taong palihim na namamahagi ng kanilang mga video nang walang pahintulot. Inilarawan ito ng isang kalahok sa pag-aaral sa ganitong paraan sa tuwing may nanonood ng kanyang video, parang paulit-ulit itong nangyayari. Ang kontratang pinirmahan niya noong kanyang kabataan ay naging tiket patungo sa isang panghabang buhay na bangungot. Ano ang naghihintay sa isang aktres pagkatapos umalis sa industriya ng pelikulang pang-adulto? Ang mga klinikal na pag-aaral ay nagbibigay ng malinaw na sagot, karamihan ay umaalis na may matinding psikolohikal na pagkabalisa, matinding depresyon at ganap na kawalan ng kakayahang bumuo ng malalapit na relasyon. Ang paghahanap ng ibang trabaho pagkatapos umalis ay lubhang mahirap. Madaling mahanap ang mga video online kahit sinong employer ay maaaring makakita ng mga ito sa 1 minuto. Ang industriya ay naglalagay ng napakalaking stigma sa isang tao na halos imposibleng alisin. Mahigit 70% ng mga nag-film ay nakatanggap ng mga hindi gustong mensahe gamit ang kanilang sariling mga video pagkatapos umalis sa industriya. Mahigit sa kalahati ang natuklasan na ang kanilang mga video ay kumakalat online nang walang pahintulot. Pinapanood mo ang lahat mula sa labas at tila ang lahat ay kusang loob at may pahintulot. Ngunit ang nakikita mo sa screen ay ang pangwakas na pag-edit, hindi ang nangyari ilang oras bago lumabas ang kamera. Natuto ang industriyang ito na magbenta ng mga larawan ng kalayaan at madaling pera. Sa likod ng kamera ay mga taong sirang tao, mga kontratang umaalipin at mga bakas ng buhay sa internet. Lahat para sa tubo ng iba at ilang minuto ng iyong atensyon. Ngayon alam mo na kung ano ang maingat na itinatago ng industriyang ito mula sa bilyon-bilyong manonood dito sa buong mundo. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.